Go Herlinda! You can do it! Faster! Sigaw ng kagrupo na Herlinda sa kanya. Kasalukuyang tumatawid si Herlinda sa balance beam ng obstacle race. Yun ang ikatlong bahagi ng step-up race para sa mga trainee ng Fortress. Sa race na yun magbabase kung sino ang magkakaroon ng field mission sa kanila. Magsisilbi rin yung graduation nila para maging ganap na agent ng organisasyon. Gosh, I'm so pagod and pawisan na. Maarte ang reklamo ni Herlinda pero wala siyang pagpipilian kundi ang tapusin ng race. Kaya mo yan, Herlinda! Pagpapalakas ng loob ng mga kasama niya. Matagumpay na nakatawid si Herlinda sa balance beam nang hindi nahuhulog. Sunod naman niyang inakyat ay ang 15-foot vertical net na mabilis din niyang natapos. Kahit na nalalagkit na siya sa pawis, ay hindi siya tumitigil para lang matalo ang mga kalaban. Nangunguna siya sa race kaya masaya ang grupo niya. Last one na lang, Herlinda! Kaya mo yan! Muling sigaw ng mga kagrupo niya. Konti na lang at matatapos na niya ang race. Pero napahinto siya nang makita ang huling obstacle na dadaanan niya para manalo. Yun ay ang low crawl. Kailangan niyang gumapang sa ilalim ng net na may maputik na lupa. Napangiwi agad siya nang makita ang putik. Hindi pa yun dumidikit sa balat niya pero diring-diri na siya. Herlinda, malalagpasan ka ng mga kalaban mo! Kumilos ka na! Sigaw ng isa mula sa grupo niya. I can't do this. Look at the mud. It's so kadiri and mabaho. Ew! Maarte na naman niyang sabi habang nakangiwi pa. Tiisin mo muna ang amoy ng putik para manalo tayo. Gumapang ka na! Panghihikayat ng mga to. No, I'm done here and let the others win. Giit niya at baliwalang umalis sa nangyayaring karera. Kinuha niya ang maliit na bote ng alcohol at perfume sa leg holster niya. Naglagay siya ng alcohol sa mga kamay at nag-spray naman siya ng pabango. Inubos niya ang laman ng 2 bote bago amuyin ang sarili. Oh, that feels so nice. Nakangiti niyang sabi. Nawala ang amoy pawis sa katawan niya, pero hindi pa rin siya kontento. Kailangan niyang magbabad sa warm bath na mayroong scented flowers at bubbles. Yun ang pamamaraan niya para manatili ang maganda at makinis niyang balat habang nasa training camp ng Fortress. Naiinis namang lumapit kay Herlinda ang mga kagrupo niya. Herlinda naman, konti na lang panalo na tayo eh. Bakit hindi mo tinapos ang race? Sinayang mong pagkakataon natin para maging ganap na agent. Naiinis na sabi ng isa. Don't blame me. It's the mud's fault. If that mud is not included to the race, definitely I could win. So blame the mud, not me. Baliwala niyang sagot. Sinabi ko naman sa inyo na hindi tayo mananalo kapag nasa grupo natin si Herlinda. Siya na lang lagi nagpapabagsak sa mga kasama niya. Bakit kasi naging trainee pa siya ng Fortress kung kaartehan lang ang pinaiiral niya? Palibhasa, malakas ang kapit sa taas kaya lagi siyang pinagbibigyan. Sabi naman ng isa. Umaasa pa naman ng parents ko na magiging ganap na agent ako ngayong taon. Mukhang na-disappoint ko sila dahil sa kaartehan ng isa dyan. Pagpaparinig naman ng isa kay Herlinda. Nainis naman si Herlinda sa sinabi ng grupo niya. Itinaas niya ang isang kilay at namewang sa harapan ng mga ito. Hey, I'm just maarte and social but not pabigat to our team. Remember, I got the highest score in shooting and combat yesterday. That's why you guys are able to perform the final race. You make me bad when in the first place, it's me who brought you here. Ungrateful people. Maktol niya at maarteng tinalikuran ng mga to. Narinig pa niyang reklamo ng mga to tungkol sa kaartehan niya. Pero hindi na niya pinansin yun. Babalik na lang siya sa camp house para gawin ang warm bath kaysa makipagtalo sa mga kapwa niya trainee. Malapit na si Herlinda sa camp house nang sumabay sa paglalakad niya si Agent McLaren. Isa ito sa mga instructor ng Fortress kapag wala itong misyon. Asawa si Agent McLaren ng best friend niyang si Angeline. Bakit nag-iisa ka lang? Nagalit na naman ba mga kasama mo sa'yo? Tanong nito sa kanya. Umirap naman sa kawalan si Herlinda. It's not new, Kuya Darren. Nakakainis kasi dahil paulit-ulit nilang sinasabi na maarte ako. Hindi ko naman tinatanggi yun kasi totoo naman. Pero masakit din sa tenga na sinisisi nila ang pagiging maarte ko kaya natalo kami. Hello? Hindi ko naman sila sinisi nung lagi kami natatalo sa mga unang race dahil sa kanila. Then sasabihin pa nila na malakas ang kapit ko sa taas kaya narito pa rin ako.
Hindi ba nila alam na naghihirap din ako para matuto? That's unfair, di ba? Pagmamaktol niya sa pinsan. I think this is not a suitable job for you, Herlinda. Tumigil sa paglalakad si Herlinda at humarap sa pinsan niya. What do you mean, kuya? Mas makabubuti sa'yo at sa mga kapwa-trainee mo kung uuwi ka na lang at mag-quit sa training. Makakatulong ka na sa manufacturing business ng pamilya nyo at matutulungan mo rin ng ibang trainee na makapasa kung hindi ka nila kasama. I don't need to quit, kuya. I can manage your business while doing my job as an agent in the future. As for my co-trainees, it's their fault if they aren't good enough to pass the training. Hindi ganoon kadali ang maging agent, Herlinda. Itong training pa nga lang, hindi ka na makapasa. Paano pa kaya kapag naging agent ka na? Umuwi ka na lang. Kumuha na ako ng pass kay Boss Ami at Shakira para makalabas ka ng training camp. Kuya, I know I did my best to learn. I learned to shoot a gun from Agent Mona's class, and she complimented me for doing a great job. Then Captain Evo's class is my favorite. I became a combat senior among my classmates. Just remove the mods in low crawl obstacle so that I can pass my training. Herlinda, ikaw ang kailangan mag-adjust at hindi ang paraan namin sa paghahasa ng mga trainee. Kung hindi mo malalagpasan ng low crawl obstacle, then it's better for you to quit. You know my weakness, kuya. I can't stand with a dirty place. It's irritating and at the same time, my childhood memories were flocking in my mind. Bababalik sa isip ko kung paano ako nakidnap noon at nilalagay ng mga kidnappers sa maruruming lugar. You know that being maarte is just my defense mechanism to forget that memory. Though I'm not afraid anymore, but I hate it. Paliwanag niya. You must forget that memory, Herlinda. But how, kuya? How can I face that unforgettable memory? Alamin mo sa sarili mo kung paano. Walang makakatulong sa'yo kundi ang sarili mo lang. Umuwi ka muna at baka sakaling malaman mo ang kasagutan. Bumalik ka na lang dito kapag kaya mo nang tapusin ang race. Oh, ito ang pass mo. Inilagay ni Agent McLaren ang isang jade emblem sa kamay ni Herlinda na nagsisilbing gate pass ng fortress. Nainis naman siya nang hindi niya napilit si Agent McLaren na manatili siya sa training camp. Masakit din para sa kanya na mawalan ito ng tiwala sa kakayahan niya. Hindi niya rin ito masisisi. Dahil ilang taon na rin siya bilang trainee, ay hindi pa rin siya nagkakaroon ng field mission. Hindi niya talaga kayang gumapang sa putik dahilan ng lagi niyang pagbagsak sa step-up race. Okay, fine. I'll quit. Galit niyang sabi bago ito talikuran. Bumalik si Herlinda sa camp house at inayos ang mga gamit niya. Nag-bubble bath muna siya bago nagpa siyang umalis ng training camp. Tinawagan niya ang best friend niyang si Angeline para magsumbong. Pero pabor ito sa asawa nito na tumigil na lang siya sa training. Okay na raw yung matuto siya kung paano protektahan ang sarili niya at wag nang hangarin ang trabahong yun. Sa inis niya, hindi niya kinausap isa man sa mga ito. Isang buwan ang nakalipas simula nang umalis si Herlinda sa training camp ng Fortress. Ginugol niya ang sarili sa pagpunta ng salon, shopping at parties. Paulit-ulit niyang ginawa ang mga hindi niya nagawa noong nasa training camp pa siya. Kasalukuyan naman siyang nasa pool party ng isa niyang kakilala sa socialite world. Nakikisabay siya sa pagsayaw ng mga guests sa pool habang hawak ang isang baso ng ladies drink. Wala siyang pakialam kahit nagiging malaswa ang kanyang pagsasayaw. Patuloy lang siya sa pag-indak at pag-inom hanggang maramdaman niya ang pagkahilo. Oh gosh, I think I'm drunk na. Gotta go socialite people. Paalam niya sa mga kasama. Pinigilan pa siya ng iba, pero desidido siyang umalis, kaya hinayaan na lang siya ng mga ito. Nagawa pang magpalit ng tuyong damit ni Herlinda kahit nahihilo na siya, pero hindi na niya kayang bumalik sa kanyang sasakyan. Tinawagan na lang niya ang isa nilang driver sa bahay at nagpasundo sa kinaroroon ng hotel. Pick me up here at Rado Hotel Lounge. Make it fast. I want to sleep in my bed. Utos niya nang sagutin nito ang tawag. Yes, ma'am. Sagot ng driver. Pinutol niya ang tawag nang marinig ang kumpirmasyon ng driver. Naghintay na lang siya sa lounge ng hotel. Bahagya siyang pumikit para magpalipas ng kalasingan. Pwede naman siyang mag-check-in sa hotel na yon, pero mas komportable siyang matulog sa kanyang kama. Kaya uuwi pa rin siya kahit hating gabi na. Maya-maya ay naramdaman ni Herlinda ang mahinang tapik sa balikat niya. Ma'am, uwi na po tayo. Sabi ng isang boses lalaki.
Bahagyang nagmulat ng mga mata si Herlinda. Malabong itsura ng lalaki ang nakita niyang nakatayo sa harapan niya. Ikaw na ba ang driver na tinawagan ko? Opo, ma'am. Umuwi na po tayo para makapagpahinga ka na. Okay. Tumayo si Herlinda, pero nawalan siya ng balanse at muling napaupo. Gosh, help me to get up. Utos niya rito. Tinulungan naman siya ng lalaki. Inalalayan siya nitong tumayo. Nanlalambot ang mga tuhod niya kaya binuhat siya nito. Hinayaan na lang niyang humilig ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Pakiramdam niya ay nakahiga siya sa kanyang kama kaya tuluyan na siyang nakatulog. Samantala, malawak ang ngiti ni Nix habang buhat ang natutulog na dalaga. Isang linggo niya rin itong sinusundan simula nang makita niya itong lumabas sa mamahaling sasakyan. Alam niyang mayaman ang babae at ito ang magiging kasagutan sa inaasam niyang pagyaman. Sa wakas, matutupad na rin ang pangarap ko. Siguradong sasagutin na ako ni Luwalhati pagbalik ko sa probinsya kapag mayaman na ako. Mahina niyang sabi. Isang probinsyano si Nix. May napupusuan siyang dalaga sa kanilang barangay, pero tinatanggihan nito ang pag-ibig niya dahil mahirap lang siya. Nagdesisyon siyang pumunta sa Maynila para magpayaman. Nangako siyang babalik sa probinsya kapag mayaman na siya. Pero hindi pala ganoon kadali ang buhay sa Maynila. 2 buwan na siya roon at wala pa rin siyang matinong trabaho. Natuto na siyang magnakaw para makaraos sa araw-araw niyang buhay. At ngayon ay naisip niyang kidnapin ang mayamang babae na buhat-buhat niya. Ilang milyon kayang hihingin kong ransom sa mga magulang nito? Tanong niya sa sarili at bahagyang tiningnan ang babae sa mga bisig niya. Ang ganda naman ng babaeng to. Mukha siyang diwata sa mga Hollywood movies. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kaganda. Parang hindi ka panipaniwala ang itsura niya. Baka hindi siya totoong tao. Namamangha niyang sabi. Pinilig niya ang ulo para sawayin ang sarili. Hindi siya pwedeng magpadala sa ganda nito. Pera ang kailangan niya at hindi ang babae. Binaliwala na lang niya ang ganda nito. At nang makalabas siya ng hotel, nagtungo agad siya sa inarkila niyang tricycle. Nakaparking yun sa hindi kalayuan sa hotel. Malapit na sinig sa tricycle nang biglang huminto ang isang itim na van sa gilid niya. Bumukas ang pinto niyon at lumabas ang 2 lalaki na may takip sa muka. Nagulat siya nang kunin ng mga ito ang babae. Hoy, mga gago! Sa akin siya! Nakipag-agawan sinig sa mga lalaki. Parang laruan na palipat-lipat sa kanila ang natutulog na babae. Sobra yata ang kalasingan nito dahil hindi pa rin ito nagigising sa ginagawa nila. Hoy, bitiwan niyo siya! Huwag yung pagnakawan ng isang magnanakaw na nagbagong buhay at naging kidnapper na ngayon. Manap kayo ng ibang target. First come, first serve tayo, mga gago. Muli niyang sabi at niyakap si Herlinda. Hindi niya hinayaan na makuha ng mga ito ang milyones niya. Lintik, bilisan niyo! Baka may makakita sa atin. Sabi ng isa pang lalaki mula sa loob ng van. Pilit na inaalis ng 2 lalaki ang mga braso ni Nix sa katawan ni Herlinda. Pero hindi bumitiw si Nix. Bibitiw ka o pasasabugin ko ang ulo mo? Bantaan ng isa bago nito hugutin ang baril sa baywang at itinutok sa ulo niya. Kamatayan naman tayo rito pero hindi niyo makukuha ang pera ko. Pagmamatigas niya. Peste, mamaya na lang natin didispatcha ang isang yan. Isakin niyo na sila. Muling sabi ng lalaki mula sa loob ng van. Walang pagpipilian ng 2 lalaki kundi hilahin din papasok ng van si Nix. Nawalan naman ng balanse si Nix sa biglang paghila ng 2. Nasiksik siya sa pagitan ng mga upuan. Nahirapan siyang kumilos dahil yaka pa rin niya si Herlinda. Mga gago kayo. Anong plano niyong gawin sa amin, ha? Maangas niyang tanong. Pero hindi nag-abalang sumagot ang 3 lalaki sa loob ng van. Marahas siyang hinila ng 2 lalaki nang umandar ang van. Hindi naman niya binitiwan si Herlinda, kaya nadala rin ito nang hilahin siya ng lalaki. Anong gagawin natin sa sabit na to? Tanong ng isa sa kasama. Patayin niyo na, babae lang ang kailangan natin. Namutla naman si Nix nang ikasa ng lalaki ang hawak na baril at itutok sa ulo niya. Mukhang seryoso na talaga ang mga ito na patayin siya. Sandali lang naman mga boss, hinay-hinay lang. Pareho lang tayo ng gusto. Di ba kidnap for ransom ang pakay nyo? Ganon din ako. Bakit hindi na lang tayo magtulungan? Hatian nyo na lang ako sa pera makukuha nyo. Malay nyo, makatulong din ako sa inyo.
Pagkumbinsi niya sa mga lalaki. Mukhang may silbi ang isang yan. Baka magamit natin siya. Wika ng nagmamaneho ng van. Kung ganun, matulog ka muna. Sabi naman ng lalaking may hawak na baril bago siya nito hampasin sa batok. Kaagad nawala ng malay si Nix at tuluyang bumagsak sa natutulog na dalaga. Kinabukasan, nagising si Herlinda nang may nalanghap siyang hindi kaaya-ayang amoy mula sa paligid. Mabangon na sana siya para tingnan kung ano yon, pero hindi siya makakilos. Dahan-dahan niyang minulot ang mga mata para lang makita na nakagapo siya sa isang upuan. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang sobrang dumi sa kinaroroonan niyang silid. Nagkalat ang mga bote ng alak, upos ng sigarilyo, balat ng junk foods at maalikabok din ng paligid. Tanging liwanag mula sa labas ang nagsisilbing ilaw na tumatagos sa mga butas na dingding at bintana. Oh my God! What is this dirty place? There's a lot of germs here. Is someone over there? Please give me alcohol. You need to clean and disinfect this place before putting me here. It's so kadiri in here. Sigaw niya. Hoy babae, nakidnap ka. Pero naisip mo pa magpa-disinfect sa lugar kaysa iligtas ang sarili mo. Ang sosyal mo naman. Buti sana kung sosyal din ang kidnapper mo. Bumaling naman si Herlinda sa nagsalita. Nakita niyang isang moreno pero gwapong lalaki na nakaupo sa maruming sahig. Nakatali ang dalawang kamay nito sa likuran. Luma ang suot nitong t-shirt at pantalon. Malago ang kulot na buhok, pero bumagi naman yun sa bilugan nitong muka. It's not a crime to save myself from germs, no? Sagot niya rito. Huwag mo akong ini-English dyan, miss. Nahihirapan na nga akong unawain ng unang mong sinabi tapos papangalawahan mo pa. Magtagalog ka nga. Inirapan naman ni Herlinda ang lalaki. Sino ba kasi nagdala sa akin dito? I was supposed to be in my room, not here. Bungol ka ba? Nakidnap ka nga. Paulit-ulit ka lang eh. Kidnapped? That's crazy. Anyway, who are you? Why are we together and both tied in this place? Ako si Nix Bernabe, ang tagapagligtas mo. Proud nitong sabi, pero duda si Herlinda sa sinabi nito. May kutob siyang nagsisinungaling ang lalaki. Oh really? Your face is telling me otherwise. Totoong sinasabi ko sa'yo, miss. Sinubukan kitang iligtas sa mga kidnapper mo, pero hindi namin nila ako. Kaya ito ako ngayon, kasama mo. Hindi ka ba magpapasalamat sa ginawa ko? Why would I? Hindi mo naman ako nailigtas ah. Besides, I don't need any help from anyone. I can save myself. Inirapan niya ulit ang lalaki at bumaling sa pintuan nang marinig niyang bumukas yun. Pumasok ang isang lalaki roon, kasunod ang dalawa pang lalaki. Pawang may mga takip sa mukha ang tatlo. Gising na ang babae. Sabi ng unang lalaki na pumasok sa silid. Mga pare, nakalimutan niyo na ba yung usapan natin? Pakawalan niyo na ako rito. Pareho naman tayo ng gusto, di ba? Paalala ni Nick sa mga ito. Hindi ka namin kailangan. Maghintay ka lang at uunahin ka namin diyang idispatcha. Sagot ng isa. Masamang tingin naman ang ipinukol ni Herlinda kay Nix. Kaya pala nararamdaman niyang nagsisinungaling ito kanina dahil sinungaling talaga to. That's why I never believe with what you said. You're a liar. Bagay lang sa'yo ang nakatali dyan because you're a dirty human being. Mayaman ka lang kaya mukha kang malinis. Kung magtatagal ka rito, baka magmukha ka pang mas madungis kaysa sa akin, miss. Patol ni Nick sa kanya. I'm not saying your physical appearance. Though you're still dirty with your clothes, but your attitude is much dirtier. Walang masama kung gusto kong mabuhay, miss. Palusot ni Nix. May masama ron, kasi gusto mong mabuhay kahit may mapahamak dahil sa'yo. You're not a man if you let a woman suffer because you want to save yourself. Bakit ako sinisisi mo? Sila ang kumidnap sa'yo. Sila dapat ang sisihin mo. At isa pa, hindi naman kita kilala. Wala akong pakialam sa'yo. We feel the same. I don't care about you two. Inirapan niya ulit ito at muling bumaling sa tatlong lalaki. Ilipat niyo ako sa malinis na lugar. Nakakasuka dito. Wala ka sa lugar para hilingin sa amin yan, miss. Magtiis ka rito hanggat hindi binibigay ng mga magulang mong 15 million pesos kapalit ng buhay mo. Napasinghap naman si Herlinda. Are you kidding me?
15 million pesos only? Oo, 15 million pesos. Kapag hindi nila dinala ang pera hanggang... What? You're really serious about 15 million pesos? Gulat niyang putol sa sasabihin ng lalaki. I'm a billionaire. Bilyon ang pera ko sa bangko. Pero 15 million pesos lang ang hinihingi mong kapalit ng buhay ko? Gosh, my life is too precious. But you make me look cheap. Get my phone. I want to talk to my parents. Nagtinginan naman ng tatlo at hindi agad makapagdesisyon kung susundin ang sinabi niya. Hindi niyo ba ako narinig? Get my phone now! Muli niyang sabi sa mga kidnapper. Hindi mo rin ba narinig ang sinabi ko kanina? Wala ka sa lugar para humiling, miss. Kami na ang tatawag sa mga magulang mo para dagdagan ng presyo kapalit ng buhay mo. Nainis si Herlinda sa sagot ng lalaki. Move closer. Utos niya rito. Sumunod naman ang loko at lumapit sa kanya. Sinipa niya agad ito sa pagitan ng mga hita. Napaluhod ito sa sakit. Oh man, basag ang future mo ngayon. Kantsaw ni Nick sa lalaki habang tumatawa. Peste kang babae ka. Galit nitong singhal. Sasampalin na sana nito si Herlinda, pero pinigilan ito ng kasama. Huwag daw nating sasaktan ng babae, pare. Kapag nagkagalos yan kahit konti, hindi natin makukuha ang pera. Saad nito. Pasalamat ka at kailangan namin ng pera. Kung hindi, may kalalagyan ka. Singhal nito sa kanya bago lumabas ang tatlong lalaki sa silid. Ayos yung ginawa mo kanina. Siguradong naramdaman niyang impyerno sa sipa mong yun. Puri ni Nix nang mapag-isa silang dalawa. Hindi naman ito pinansin ni Herlinda. Sinubukan niyang ikilos ang katawan para malaman kung gaano kahigpit ang tali niya. Gosh, it's too tight. Sambit niya. Huwag mo nang subukan kumawala sa mga tali mo. Masasaktan ka lang. Maghintay ka na lang sa pagdating ng mga magulang mo. Mukhang hindi ka naman pababayaan ng mga yun eh. Tumingin naman si Herlinda kay Nix. Do you think my parents will believe that I was kidnapped? It's a big no. They knew that I can protect myself from those kidnappers. Eh di ikaw nang magaling. Bali walang komento ni Nix. Tamad itong nakasandal sa gilid ng higaan at walang interes sa mga sinasabi niya. Nakaisip naman ng ideya si Herlinda para makuha ang interes ni Nix. Do you want money? Tanong niya. Sino nga ayaw sa pera? Siyempre gusto ko. Yun nga ang dahilan kaya ako narito eh. Lihim na napangisi si Herlinda nang hindi siya magkamali sa iniisip. Pera lang ang makakakuha sa interes nito. Then I'll give you money in one condition. Ano namang kondisyon yan? Set me free. Bahagya naman tumawa si Nix. Paano kita pakakawalan kung hindi ko mapakawalan ng sarili ko? Kung hindi mo nakakita, nakatali rin ako, miss. Then use your mouth. Miss, nabagok ba ang ulo mo? Paano ko maaabot ng bibig ang tali ko sa likuran ko? Hindi ako si Elastic Man para gawin yun. Umikot naman ang mga mata ni Herlinda. Can't you hear what I said? I told you to set me free, not set yourself free. Use your brain for once, okay? Ayusin mo kasi yung sinasabi mo, miss. Dinadaan mo lang ako sa English, pero kulang naman ang paliwanag mo. Paano kita maaabot sa pwesto mo, ha? Gumapang ka palapit sa akin. Hindi ko magagawa yun. Nakatali ang mga kamay ko sa paa ng higaan. Hindi na nakipagtalo si Herlinda kay Nix. Sinubukan na lang niyang igalawang upuan. Nang magawa niya ay dahan-dahan niyang inilapit kay Nix ang bangko. Mas inilapit niya rito ang kamay niyang nakatali sa likuran. O ano, kaya mo na bang tanggalin ang tali ko? Pakawalan mo na ako. Gusto ko nang umalis sa lugar na to. Hindi ko na kaya rito. It's so mabaho and yucky. Maarteng sabi niya kay Nix. Makaliwanagan muna tayo, Miss Maarte. Sigurado ka bang babayaran mo ako kapag inalis ko ang tali mo? Of course. Name your price. Paano kapag hindi ko tumupad sa usapan at iniwan mo ako rito? E dilugi ako. Tumutupad ako sa pangako ko. Kaya alisin mo ng tali ko. Bilisan mo. Paano mo nga patutunayan na tumutupad ka sa pangako? Mamaya ginagamit mo lang ako para makatakas ka. Nagdududa pa rin sabi ni Nix. Gosh, you're so annoying. Ang dami-dami mong tanong. Kung ayaw mo, hindi kita pipilitin.
I'll free myself from this tightrope on my own. Che? Inis niyang sabi. Lalayo na sana si Herlinda kay Nix, pero pinigilan siya nito. Sandali, papayag na ako. Naninigurado lang naman ako na hindi mo ko tatalikuran. Basta ang usapan na usapan ha, babayaran mo ko. Pagpayag ni Nix bago simula ng pag-alis ng mga tali sa kamay ni Herlinda gamit ang bibig nito. Ilang sandali pa nang maramdaman ni Herlinda ang pagluwag ng tali niya sa kamay. Pero nagulat siya nang biglang bumukas ang pinto at pumasok ang mga kidnapper sa silid. Hoy, anong ginagawa niyo? Naging alerto si Herlinda nang bumunot ng baril ang isang lalaki. Mabilis naman siyang kumilos. Kinulwit niya ng isang paa ang bote sa sahig at sinipa yun patungo sa lalaki. Tinamaan ito sa ulo at walang malay na bumagsak. Isa yun sa mga natutunan niya sa training. Huwag hahayaan na maunahan siya ng mga kalaban. Dapat, maayos at epektibo ang pamamaraan ng mga atake niya. Pero nang makita niyang kumapit ang malagkit na likido sa paa niya, ay nawala siya sa focus. Oh gosh! Ano to? Ang lagkit at nakakadiri pa. Yucky! Oh my, oh my! Nakangiwi niyang sabi. Parang nanigas ang kanyang paa dahil hindi niya yun ginagalaw. Natatakot siyang baka kumalat ang likido patungo sa binti niya. Miss, umiwas ka! Sigaw ni Nix bago sipain ng inuupo ang bangko ni Herlinda. Naramdaman ni Herlinda ang pwersang tumama sa upuan niya, kasunod ang pagkabasag ng bote. Natumba ang upuan at nasubsob siya sa sahig. Halos bumaliktad ang sikmura niya nang malanghap ang nakakasakong amoy mula sa bote. Pinilit niyang makabawi ng balanse habang pinapakawalan ng sarili mula sa tali. Nagawa niyang pareho ang plano bago niya hinarap ang dalawang lalaki. Hinawakan niyang upuan at malakas na hinampas sa isa. Natumba rin ito tulad ng unang lalaki na pinatulog niya. Miss, kunin mo yung baril sa sahig. Utos ni Nix habang nakakulong ang pangatlong lalaki sa magkakrus nitong binti. Hinanap ni Herlinda ang baril sa sahig. Napanguwi naman siya nang makita yon. Nababalot ito ng likidong ubaho na kumapit sa paa niya kanina. No way! Mariin niyang pagtanggi. Hindi niya hahawakan ng baril na may nakakadiring likido. Panis na alak lang yan. Kunin mo na bago pa makawala. Ay. Dayang pa ni Nix nang sunod-sunod itong sinuntok ng lalaki sa binti. Peste, nakatakas ang gago. Kunin niya ang baril. Miss, bakit kasi ang arte mo? Natatarantang sabi ni Nix. Namutla ito nang tuluyang mahawakan ng lalaki ang baril na ayaw kunin ni Herlinda. Nagbilang na si Nix ng magiging katapusan niya. Pero mabilis namang kinulwit ng paa ni Herlinda ang isa pang bote sa sahig. Sinipa niya yon patungo sa lalaki bago pa nito makalabit ang gatilyo ng baril. Bumagsak din ang lalaki tulad ng mga kasama nito. Tumansik din ang dumikit na likido sa paa ni Herlinda nang sumipa siya. Namamangha naman si Nix sa mga asintadong sipa ni Herlinda. Nagawa nitong patulungin ng 3 kidnappers sa ilang minuto lamang. Ang galing mo, miss. Si Wonder Woman ka ba? Bakit ang galing mo makipaglaban kahit maarte ka? Namamanghang tanong ni Nix. Nakaawang pa ang mga bibig nito sa labis na pagkamangha. Hindi naman ito pinansin ni Herlinda. Lumapit ang dalaga sa 3 lalaki na walang malay sa sahig. Inalis niya ang takip na mga ito sa muka gamit ang takong ng kanyang sapatos. Never niyang hahawakan ng maruming bonnet ng mga to. What the heck? He's one of our drivers. Tinawagan ko pa siya kagabi para magpasundo, pero ganitong ginawa niya. Pinagmukha niya akong low class sa 15 million pesos na ransom. Nakakainis siya. Dapat tinaasan naman niya ang ransom money kapalit ng buhay ko. Nakakababa ng pagkatao ang 15 million pesos. Pagmamaktol ni Herlinda habang nakatingin sa unang lalaki na pinatulog niya. Hindi naman makapaniwala si Nix nang marinig ang reklamo ng dalaga. Mas nainis pa ito sa presyo ng ransom kaysa sa ginawa ng driver nito. Kakaiba talagang babae. Uy, miss. Baka makalimutan mo akong pakawalan dito Alisin mo na tali ko. Bumaling si Herlinda kay Nix. Muntik na niya itong makalimutan dahil sa ginawa ng driver niya. Kailangan niyang tuparin ang pangako niya rito dahil hindi naman siya tumatalikod sa salita niya. Naghanap siya ng maaaring gamitin para putulin ang tali nito. Nakita naman niya ang basag na bote sa sahig pero madumi yun. Inilapit na lang niya rito ang basag na bote gamit ang paa niya.
Gamitin mo to para alisin ang tali mo. Hahanapin ko lang ang bag ko. Naroon ang alcohol at perfume ko. Kailangan ko ma-refresh para maging maayos ang takbo ng dugo sa katawan ko. Nangihina ako sa amoy rito. Saad niya bago talikuran si Nix. Pakawalan mo muna ako bago ka umalis. Hoy, Miss Marte! Sigaw ni Nix na hindi niya pinansin. Lumabas si Herlinda ng silid, pero hindi niya napigilang maduwal nang makita ang paligid. Nasa gitna sila ng bundok ng mga basura. Nagliliparan ng mga langaw at ipis mula sa nabubulok na pagkain. Umaalingasaw rin ang amoy na hindi kinaya ng sikmura niya. Nanghihinang bumalik si Herlinda sa silid. Mas matino pa ang amoy roon kaysa sa labas. Oh, ano nangyari sa'yo? Tanong ni Nix. Hindi ko na kaya rito. Marami namang lugar. Bakit dito pa nila ako dinala? Mas okay pa ako sa abandoned warehouse kaysa sa dump site. Naiiyak niyang sabi. Ang mayayaman kasing kagaya mo, hindi talaga tatagal sa lugar na kagaya nito. Nasanay kayo sa malaki at malinis na bahay. Mga buhay aircon kasi kayo. Pilit pa rin itong inaabot ang basag na bote para pakawalan ng sarili. Lumapit naman si Herlinda kay Nix nang mapansin yon. Pinunit niya ang pangitaas nito. Bakit mo pinunit ang damit ko, miss? Ito na nga lang ang pinakamaayos sa mga damit ko, sinira mo pa. Duh, hindi ko sisirain ang damit ko para pakawalan ka, no? Sarkastiko niyang sabi. Sinapin niya sa kamay ang piraso ng damit ni Nix bago damputin ang basag na bote. Pinutol niya ang tali gamit yun. Alam mo, miss, mabait ka. Kaya lang nasobrahan ka sa pagkamaarte mo. Puri at pintas ni Nix nang makawala ito sa tali. I know. Proud na sagot ni Herlinda at itinikwas pa ang unat at magandang buhok. Mabuti naman at aminado ka. Oh, paano ang usapan natin? Kailan mo ibibigay ang pera ko? Baka lokohin mo ako ipapupulis talaga kita. Teka, ano pala pangalan mo para alam ko kung sino ipapupulis ko? Paglilihis nito sa paksa. Ibibigay ko ang pera kapag nakalis tayo dito. Kung hindi ka personal na ibibigay, pumunta ka na lang sa Wilford Bank Asia. O kaya ay sa opisina ng daddy ko sa Wilford Tower. Sabihin mo ang pangalan ko, Herlinda Wilford. Humingi ka ng pera sa ilalim ng pangalan ko. Name your price like what I said earlier. Aba, mukhang mayaman ka talaga. Nakangiting sabi ni Nix. Parang kumikinang ang mga mata nito sa excitement. Pero bago yun, umupo ka muna. Bumakas naman ang kunot sa noo ni Nix. Bakit ako uupo? Nagkataka nitong tanong. Buhatin mo ako palabas sa lugar na to. Ayoko maglakad sa manipis at malango na daan na yun. Ayoko rin makita ang paligid kaya kailangan ko ng tao na maglalakad para sa akin. Don't worry. Babayaran naman kita Just add it on my tab. Basta usapang pera, walang inaatrasan si Nix. Kaya umupo ito sa unahan ni Herlinda at binuhat ang dalaga. Hindi ba tayo tatawag ng polis para huliin ng tatlong yan, Herlinda? Hayaan mo na sila dyan. Wala rin naman akong phone para makatawag. Ayokong hanapin ang bag ko sa lugar na to. Nakakadiri dito. Nakangiwi niyang sagot. Sige, ikaw ang bahala. Basta ibigay mo ang pera ko Wala tayong problema. Oo na, sigurista. Inayos muna ni Nix ang pagpasan sa kanya bago sila lumabas ng silid. Kaagad namang ipinikit na Herlinda ang mga mata at tinakpan ng ilong niya ng isang kamay habang ang isa ay nakahawak sa balikat ni Nix. Bilisan mo ng lakad, baka maubusan ako ng hangin. Nareklamo niya rito. Sinusubukan ko namang bilisan pero hindi ko kabisado ang lugar na to kaya hindi ko alam kung paano tayo lalabas. Nanahimik na lang si Herlinda para i-reserve ang hininga niya. Paminsan-minsan ay sumasagap siya ng hangin, pero naduduwal naman siya. Pinigil na lang niyang hindi sumuka. Hindi naman niya napigilan ng sarili na magtanong nang patuloy pa rin sa paglalakad si Nix. Hindi ba tayo makakalabas? Tanong niya habang nakapikit pa rin at nakatakip ang ilong. Ano? Happy ko, hindi ba tayo makakalabas? Ewan ko sa'yo, hindi kita maintindihan, Herlinda. Sa inis ay pigil ang hiningang nagsalita ng takip sa ilong si Herlinda. Nagmulat din siya ng mga mata. Ang sabi ko, hindi pa ba tayo makakalabas? Duh. Maarte at malakas niyang sagot na may kasama pang irap, sabay takip ulit sa ilong at pikit ng mata.
Yun ba? Linawin mo kasi. Hindi pa. Pabalik-balik lang tayo sa lugar na dinadaanan natin. Sagot ni Nix. Bahagya na rin itong humihingal dahil sa pagod. Magpahinga muna tayo, Erlinda. Pagod na ako eh. Marahan itong umupo para ibaba siya. Nagdadalawang isip naman siyang iapak ang mga paa sa lupa dahil baka may maruming bagay sa tatapakan niya. Alikabok lang ang meron sa tatapakan mo. Bumaba ka na, pagod na ako. Kailangan ko rin magpahinga. Sabi ni Nix na tila nabasa ang nasa isip niya. Isang araw pa lang silang magkasama pero nakakabisa na nito ang ugali niya. Kinakaramdaman ni Herlinda ang tatapakan niya. Nang masigurong tama si Nix, tuluyan na siyang bumaba mula sa likuran nito. Nasaan na tayo? I can still smell the basura. Tanong ulit niya. Ewan ko, bakit kasi hindi mo buksan yung mga mata mo? Mas mabuti kung magtutulungan tayo para makalabas dito. Gusto ko nang makuha ang pera ko. Binuksan naman ni Herlinda ang mga mata at masamang tumingin kay Nix. Mukha ka talagang pera, Nix. Pilyo namang umiti si Nix sa kanya. Palihim namang humanga si Herlinda nang makita ang maputi at maganda nitong ngipin. Tapos may dimple pa. Akala niya hindi ito marunong ng proper hygiene. Pero mukhang maalaga naman ito sa katawan. Mabango din ang hininga ng lalaki. Kamukha ko na ba ang agila sa 1,000? Nakangiting tanong ni Nix. Kung tanggap ni Herlinda ang pagiging maarte, mukhang tanggap din ni Nix ang pagiging mukhang pera nito. Oo, kaya buhatin mo na ako at umalis na tayo. Gosh, nagugutom na ako. Puro mabahong amoy at hangin na yata dito ang laman ng tiyan ko eh. Muli namang umupo si Nix sa unahan ni Herlinda. Sumakay ulit siya sa likuran ng binata bago ito naglakad ulit. Hindi na siya pumikit dahil tumulong na rin siya sa paghahanap ng daan para makalabas sila sa bundok ng mga basura. Siguro ang sarap ng buhay mo dahil mayaman ka. Nabibili mo lahat ng gusto mo at sagana ka sa lahat ng bagay. Hindi ka na mag-iisip kung anong kakainin mo araw-araw dahil nakahain na agad ang mga pagkain sa mesa mo. Ikaw na lang ang pipili kung anong kakainin mo. Ang sarap siguro ng ganun. Sabi ni Nix habang marahan itong naglalakad. May kaakibat na pa nga din ang pagiging mayaman. Tulad ko, ilang beses na akong nakidnap dahil mayaman ako. Marami kasing tamad at masamang tao sa mundo. Aasa na lang sila sa masasamang gawain para mabuhay. Hindi mo rin sila masisisi. Kulang na kulang ang trabaho sa ating bansa kaya gumagawa ng masama ang karamihan para mabuhay. Hindi pa rin sapat na dahilan yun para gumawa ng masama. Sansala niya sa sinabi ni Nix. Tumahimik naman si Nix. Guilty kasi ito dahil tinangkarin itong dukutin si Herlinda. Nabulilyaso nga lamang. Bahagyang dumukwang si Herlinda para makita ang dahilan ng pananahimik nito. Kalahati lang ng mukha nito ang nakita niya. Kitang-kita niya ang matangos nitong ilong mula sa anggulong yun. Herlinda. Nagulat si Herlinda nang bahagyang bumali sa kanya si Nix. Tumama ang ilong nito sa pisngi niya kaya napatras ang mukha niya. Nakiliti siya sa nangyari, pero nagawa naman niyang sumagot nang hindi nabubulol ang dila niya. Bakit? Tanong niya rito. Nakukonsensya ako. Sagot nito bago muling tumingin sa unahan. Saan? Gumawa ka ba ng masama kaya nakukonsensya ka ngayon? Ang totoo, tinangka kitang kidnapin para magkapera ako. Pero may iba palang kikidnap sa'yo at nadamay ako. Really? Kidnapper ka pero nakidnap ka rin? What a rare situation. Namamangha niyang sabi. Hindi ka nagagalit? It's fine. Kung hindi ka nadamay, walang bubuhat sa akin ngayon. Babayaran naman kita kaya isipin mong trabaho to at hindi kidnap for ransom. Bahagya naman tumawa si Nix. Napatunayan ko mabait ka talaga kahit maarte ka. Salamat, Herlinda. At sorry sa pagtatangka ko ng masama sa'yo noong una. It's done. Napatunayan ko rin naman na mabuti kang tao kahit mukha kang pera. Nakangiti naman niyang sabi. Nagpatuloy sa paglalakad si Nix. Patuloy rin sila sa kwentuhan ng mga sari-saring bagay. Nalaman niya ang dahilan ng pagpunta nito sa Maynila at kung saang probinsya ito galing. Nasabi rin ni Herlinda kung gaano kayaman ang pamilya niya. Naging komportable sila sa isa't isa, kaya marami silang napag-usapan. Maging ang mga alaga nilang hayop ay naging parte ng pag-uusap nila. Sila kasang alaga kong kalabaw, pero binenta ko siya nang pumunta ako ng Maynila. Akala ko kasi mabilis yumaman dito, pero hindi pala.
Mas mahirap ang buhay rito kaysa sa probinsya. Kwento ni Nix. Alam mo, Nix, maling-mali ang pananaw mo sa pag-ibig. Binenta mo pang alaga niyong kalabaw para pumunta rito at magpayaman. Dahil lang sa isang babae na ayaw tanggapin ng pagiging mahirap mo. Hindi basihan ng pera para mahalin ka ng isang babae. Walang kondisyon sa pagmamahal. Kung mahal ka niya, tatanggapin niya ang mga kakulangan mo sa buhay. Ganun ang pagmamahal. Nararamdaman ko naman na mahal ako ni Luwalhati. Pero mataas ang pangarap niya sa buhay. Gusto niya ng mayaman na asawa, kaya tutuparin ko yun para sa kanya. Ganoon ang pagmamahal. Gagawin mong ikakasaya ng taong mahal mo. Ewan ko sa'yo, Nix. Bahala ka kung ayaw mong maniwala na ginagamit ka lang ng babaeng yun. Natigilan naman si Herlinda nang may natanaw siyang bulto ng isang lalaki. Sandali, Nix. May tao ron. Baka matulungan niya tayo. Puntahan natin. Sabi niya habang itinuturo ang direksyon kung saan niya natanaw ang bulto ng lalaki. Sigurado ka ba? Baka namamalikmata ka lang dahil sa gutom. Pero binaybay rin ito ang direksyong tinuro ni Herlinda. Nagugutom na talaga ako, pero hindi ako namamalikmata. May tao talaga ron. Nagpatuloy sa paglalakad si Nix. Medyo basa ang dinadaanan nito kaya napapangiwi si Herlinda kapag tumatalsik ang tubig sa tuwing naapak si Nix. Oo nga, may tao ron, Herlinda. Nabuhayan ng loob si Herlinda dahil makakalabas na sila sa bundok ng mga basura. Pero nagtaka siya nang makitang hindi nag-iisa ang lalaking natatanaw niya. Marami ang mga ito at mukhang mga armado. Nix, sandali. Tumigil ka sa paglalakad. Mahina niyang sabi. Marahil hindi pa nito nakikita ang mga armadong lalaki, kaya patuloy lang ito sa paglalakad. Nix, huminto ka nga. Napalakas niyang sabi. Bakit ba? Malapit na tayo sa kanya, oh. Napaigtad si Herlinda at napahinto naman si Nix sa paglalakad nang marinig nila ang putok ng baril. Dahil nakapasan si Herlinda sa likuran ni Nix, kitang-kita niya ang ginagawa ng isang lalaki sa kasama nito. Namatla si Herlinda nang bumaling sa direksyon nila ang lalaking bumaril sa kasama nito. Nix, takbo! Kinakabahan niyang sabi. Hindi pa sana kikilos si Nix, pero bigla rin itong napatakbo nang paulanan sila ng bala ng mga lalaki. Nataranta si Nix kaya natisod ito at nadapa. Gumulong si Herlinda sa mabahong tubig. Yucky! Ang baho ko na! Kadiri! Naiiyak niyang sabi, pero muli silang pinatutukan ng mga lalaki. Bumangon siya at hinila si Nix. Magkasabay silang tumakbo habang hinahabol sila ng mga lalaki. Mas mahalaga ay maging ligtas sila ngayon kaysa isipin ang kaartehan niya. Buti na lang at sanay siyang mag-heels kaya mabilis pa rin siyang nakakatakbo. Herlinda, magtago tayo rito. Hinila siya ni Nix bago ito sumuot sa maliit na espasyo sa tambak ng mga basura. Hindi na niya pinansin kahit dumidikit sa katawan niya ang mga basura dahil sa takot. Ngayon lang niya naisip na tama ang kuyadari niya. Magkaibang-magkaiba ang training sa totoong trabaho ng mga agent. Nasa actual na sitwasyon na siya ngayon at hindi niya inaasahan na makakalimutan niya ang kaartehan kapag nag-agaw buhay na siya. Nakita niyo? Dito lang sila pumunta. Nasa paligid lang ang mga yun. Hanapin niyo at baka sumuot sa mga basurang yan. Sigaw ng isa sa mga humahabol sa kanila. Nagsumiksik si Herlinda kay Nix sa takot na makita siya ng mga lalaki. Naririnig din niya ang malakas na kabog ng dibdib ni Nix. Pareho silang kinakabahan at hindi siya makapag-isip ng maayos dahil sa takot. Alam niya na hindi sila bubuhayin ng mga lalaki kapag nakita sila. Hindi niya alam kung gaano sila katagal sa pinagtataguan nila. Pero sa palagay niya ay umalis na ang mga lalaki sa direksyon nila. Wala na yata sila, Nix. Bulong niya dito. Nakahinga naman ito ng maluwag at marahan siyang inalalayan palabas. Napanatag si Herlinda dahil wala na ang humahabol sa kanila. Pero may naramdaman siyang gumagalaw sa braso niya. Tumingin siya roon at nang hilakbot. Malakas siyang tumili nang makita ang matabang uod sa braso niya. Oh my God! Oh my God! There's uod on my arm! Alisin mo sa akin to, Nix! Please, alisin mo! Sigaw niya. Para siyang bulating nagkagagalaw dahil sa takot. Huwag kang sumigaw, Herlinda. Baka marindi ka nila. Magpapatigil sa kanya ni Nix. Pero huli na dahil nakita na naman sila ng mga lalaking humahabol sa kanila. Narito sila! Sigaw ng isa sa mga to. Naging maagap si Nix at hinila nito si Herlinda nang paulanan na naman sila ng bala ng mga lalaki.
Nagkubli sila sa kabilang bahagi ng mga basura, pero patuloy lang sa pagpapaputok ang mga lalaki. Hindi nila inaasahan ang pagguho ng mga basura dahil sa sunod-sunod na pagtama ng mga bala. "Nix!" Sigaw ni Herlinda nang matatakpan na sila ng mga basura. Mabilis namang kinababawan ni Nix si Herlinda bago gumuho ang mga basura sa kanila. Napahiga si Herlinda bago itukod ni Nix ang dalawang siko sa pagitan ng ulo niya. Naipon ang mga basura sa likuran nito habang pinoprotektahan siya nito sa ilalim. "Nix," gulat niyang sabi. Hindi niya inaasahan na gagawin nito yun. Ayos ka lang ba?" Muli niyang tanong nang makitang nahihirapan ito. Sinubukan niyang itulak ang mga basura palayo, pero gumuho lang yun pabalik sa kanila. "Herlinda, may tumusok sa likuran ko." Nakangiwing sabi ni Nix. Kinapa niya ang likuran ni Nix. Nahirapan pa siya dahil sa bigat ng mga basura, pero nagawa naman niyang hawakan ang likuran nito. "Saan banda rito?" tanong niya. Malapit sa kanang balikat." Kinapa niya ang tinutukoy ni Nix, pero natigilan siya nang mahawakan yun. Sa palagay niya ay kahoy ang nakatusok sa likod nito. Sinubukan niyang alisin ang kahoy, pero halatang nasasaktan si Nix kapag ginagalaw niya yon. Nahihirapan na rin ito sa pagpigil sa mga basurang nakadagan sa kanila. Kapag bumigay si Nix, siguradong mamamatay silang dalawa. Hindi ko matanggal, Nix." Okay lang. Dagdagan mo na lang ang ibabayad mo sa akin." Nakangiti nitong sabi, pero hindi maitatago ng ngiti nito na nahihirapan ito sa kasalukuyang sitwasyon. "I'm sorry, dahil sa kaartehan ko napahamak tayo." Nakokonsensya niyang sabi. Kung hindi sana siya sumigaw nang makita ang uod sa braso niya, hindi sila makikita ng mga humahabol sa kanila. Nasa huli talaga ang pagsisisi. Kung naisip niya yun agad, wala sana sila sa ganitong sitwasyon. "Wala kang kasalanan, Herlinda. Hindi lang ikaw ang babaeng takot sa uod kaya normal lang ang reaksyon mo kanina." Nangirid naman ang luha ni Herlinda nang mapansin niya ang pagmarka ng dugo sa damit ni Nix. Nangihina na rin ang braso nito, kaya't bahagya nang nakalapat ang katawan nito sa kanya. "Tulong! May tao rito! Tulungan niyo kami!" Sigaw niya kahit alam niyang imposibleng may makakita sa kanila sa ilalim ng mga basura. "Herlinda, nanghihina na ako. Hindi ko na yata makukuha ang pera ko. Ipalibing mo na lang siguro ako sa maayos na sementeryo." Mahinang sabi ni Nix. Bahagyan nang pumikit ang mga mata nito na nagpataranta sa kanya. "No, Nix. Huwag kang pipikit, please." Pakiusap niya. "Tulong! Tulungan niyo kami!" Paulit-ulit niyang sigaw. Kahit na mamaos na siya ay hindi siya tumitigil. Umaasa siyang may makakarinig sa kanila at ililigtas sila sa ilalim ng mga basura. Tuluyang pumatak ang luha ni Herlinda nang bumigay ang katawan ni Nix. Naramdaman niya ang buo nitong bigat at ng mga basurang nasa likuran nito. Agad siyang nanghina at kinapos ng hangin. Bago mawala ng malay, nakita ni Herlinda ang pagdungaw ng liwanag sa mukha niya kasunod ng pamilyar na boses. "Herlinda!" Samantala, nasa isang operasyon si Agent McLaren para i-supervise ang mga bagong agent ng Fortress sa unang field mission ng mga ito. Misyon ng mga ito ang grupo ng mga kawatan na pumapatay sa kahit anong halaga. Sinabaybayan nila ang kilos ng mga ito hanggang sa makarating sila sa isang dump site. Nagmamasid lang sila roon, pero narinig nila ang putukan sa loob, kaya kinasaagad nila ang operasyon. "Sir, mission accomplished." Saad na tumata yung leader ng mga bagong agent matapos nilang mahuli ang mga kawatan. "Good," tipid niyang sagot habang nakatingin sa gumuhong basura. Hindi niya sigurado pero may naririnig siyang boses mula roon. Para masiguro ang hinala, hinukay nila ang mga basura. Nagulat siya nang makita doon ang pinsang si Herlinda, kasama ang dugo ang lalaki. Agad nilang dinala sa ospital ang dalawa. Makalipas ang ilang oras, muling nagkamali si Herlinda. Bumungad sa kanya ang puting kisame, kaya alam niyang nasa ospital siya. Nakita naman niya sa gilid ang best friend niyang si Angeline na asawa ng kuya Darren niya. "Herlinda, mabuti gising ka na. Kamusta ang pakiramdam mo?" Nag-aalala nitong tanong. "Maayos lang ako, Angie. Nasaan si Kuya Darren?" Bumalik siya sa Fortress at may aayusin daw.
Babalik na lang daw siya bukas ng umaga rito. Marahang tumango si Herlinda. Nagpapasalamat siya dahil dumating ang pinsan niya. Kung hindi sila nito nakita, malamang naging libingan nila ni Nix ang dump site. Hindi man lang sila may palilibig na maayos kung sakali. Angie, alam mo ba kung anong nangyari sa kasama ko? Nasaan siya ngayon? Tanong niya sa kaibigan. Nasa kabilang silid lang siya, pero wala pa rin siyang mali ngayon. Ang sabi ng doktor, maayos na naman ang kalagayan niya. Baka bukas magkamalay na rin siya. Gusto ko siyang makita. Samahan mo ako sa kanya. Sige. Inalalayan siya ni Angeline patungo sa kabilang silid. Nagpaiwan naman ito sa labas nang pumasok siya. Lumapit siya sa hospital bed ni Nix at umupo sa gilid ng kama nito. Salamat, Nix. Nagagalak ako makilala ka. Kahit mukha kang pera, mabuti ka naman tao. Dahil sa'yo kaya buhay pa rin ako ngayon. Saad niya rito. Utang niya ang buhay niya kay Nix. Kung hindi nito pinigilan ng mga basura, hindi siya tatagal sa ilalim nun. Hinawakan niya ang kamay ni Nix. Magpagaling ka, Nix. Dahil babalik ka ba sa probinsya niyo ng nakakotse tulad ng pangarap mo? Ako naman ay magpapatuloy sa training ko. Desidido na ako ngayon. Gusto kong ipagpatuloy ang nasimulan ko para makatulong sa kapwa ko. Mas marami ang nangangailangan ng proteksyon mula sa mga mapagsamantalang tao. Tutulong ako para makamit nila ang tamang hustisya. Pangako na hindi na ako magiging maarte. You made me realize na hindi ko dapat pinapairal ang kaartihan ko kahit saan pa ako mapadpad at kahit nasaan pa akong sitwasyon. Paalam sa ngayon, Nix. Sana makita pa tayong muli. Marahan niyang hinigpitan ng hawak sa kamay nito. Ngumiti siya bago pakawalan yun. Ginawaran muna niya ng magaang halik sa noo si Nix bago lumabas sa silid nito. Pagbalik ni Herlinda sa sariling silid, tumawag siya sa assistant ng daddy niya. Inutos niyang asikasuhin nito ang pangangailangan ni Nix at ibigay ang mga gusto nito. Material na bagay man yun o pera. Sinabi rin niya tungkol sa driver na dumukot sa kanya at pinagkatiwala na niya rito ang magiging parusa sa taong yun. Malamang sa kulungan ng bagsak ng mga yun. 2 araw paglabas ni Herlinda sa ospital ay bumalik siya sa training camp ng Fortress. Hindi siya pinigilan ng mga magulang niya sa gusto niyang gawin. Inayos naman ng Kuya Darren niya ang mga kailangan sa muli niyang pagbabalik sa camp. Legal ang pag-alis niya, kaya legal din siyang nakabalik. Hindi naman yun nagustuhan ng mga kapwa niya trainee, pero tinataasan niya lang ng kilay ang mga to. Nag-focus na lang siya sa training para makasama ulit siya sa step-up race na 2 beses nangyayari sa loob ng 1 taon. Makalipas ang 5 buwan, muling naganap ang ikalawang step-up race sa kasalukuyang taon. Inilabas na rin ang listahan ng mga trainee na kalahok sa race. Natuwa si Herlinda nang makita ang pangalan niya, pero hindi yun nagustuhan ng mga kasama niya. Ayoko siya maging kagrupo. Bulong ng isang trainee na narinig naman ni Herlinda. Binalingan niya ito. As if naman na gusto rin kita kagrupo. Irap niya. Grupo mo? Sino kaya rito ang gusto na makagrupo ka? Lahat kami rito gustong pumasa. Pero kapag ikaw ang naging kasama namin sa grupo, hindi kami aasa. Siguradong bagsak na kami dahil sa kaartehan mo. Sagot nito. Papatulan pa sana ni Herlinda babae. Pero hinayaan na lang niya. Hindi mababago ang tingin ng mga ito sa kanya kung hindi niya mismo ipapakita na nagbago na siya. Kaya na niyang ilugar ang kaartehan niya ngayon. Malaking leksyon ang natutunan niya simula nang manganib ang buhay niya sa dump site. Nang sumabit ang unang bahagi ng step-up race, inaasahan na ni Herlinda na walang sasama sa kanya sa grupo. Shooting ang unang bahagi ng race, at si Agent Mona ang nakatalagang instructor sa kanila. Miss Herlinda Wilford, itutuloy mo pa ba ang step-up race? Tanong ni Agent Mona. Yes, ma'am. Alerto niyang sagot. 6 na miyembro ang bawat isang grupo. Kung itutuloy mo ang step-up race, 6 na beses mo rin gagawin ng bawat race. Tutuloy ka pa ba? Muling nitong tanong. Ma'am, yes ma'am. Matigas niyang sagot. Alright, you will be the 8th group. Good luck everyone, saad ni Agent Mona. Nagtungo si Herlinda sa starting point. 10 metro ang layo nun mula sa mga nakahandang rifle na gagamitin nila sa shooting. 6 na beses siyang magpapabalik-balik sa starting point para gawin ng race. Hindi rin nagtagal ay nagsimula na ang unang bahagi ng race.
Sa una ay naging easy lang kay Herlinda ang shooting. Pero kalaunan ay napagod din siya dahil sa pabalik-balik na pagtakbo. Kahit ganoon ay nakuha pa rin niya ikalimang pwesto at kasama siya sa ikalawang bahagi ng race. Naging mas mahirap para kay Herlinda ang ikalawang bahagi ng race. 6 na beses siyang lalaban sa combat, kaya hindi na halos siya makatayo nang matapos ang laban. Nakuha niyang 3 pwesto at kasama pa rin siya sa huling race na magaganap bukas. Halos hindi na maihakbang ni Herlinda ang mga paa pagkatapos ng una at pangalawang race. Sobrang na-drain ang katawan niya at gusto na lang niyang magpahinga. Pero natatagalan siya sa paglalakad para makarating sa camp house. I need my bed now, saad niya sa sarili. Parang anong oras ay babagsak na siya sa lupa. Kailangan niyang makabawi ng lakas para sa huling race bukas. Malapit na si Herlinda sa camp house nang tuluyang siyang tumigil sa paghakbang. Pinilig niya ang ulo para mawala ang antok niya. Herlinda, ayos ka lang ba? Para naman siyang nagkaroon ng konting lakas nang marinig ang pamilyar na boses ni Nix. Inangat niya ang ulo para masigurado kung si Nix ba talaga ang nasa harapan niya. Wala na siyang komunikasyon dito simula nang lumabas ito sa ospital at bumalik sa probinsya. Napasinghap siya nang makumpirmang si Nix nga ang nasa harapan niya ngayon. Nix? Why are you here? Paano ka nakapasok dito? Ngumidi naman ito at nahihiyang napakamot sa batok. Mas naging tan ang kulay nito ngayon kumpara noong una silang nagkita. Tinulungan ako ni Darren. Humikab naman si Herlinda nang muli niyang maramdaman ang antok at pagod. Sorry, Nix. Napagod lang ako sa race. Ano pa lang sadya mo rito? Gusto ko si kitang makita. Natigilan naman si Herlinda. Nakatuon lang ang tingin niya kay Nix at hinihintay na sabihin nito ang salitang joke. Pero hindi niya yun narinig. Kasi iimbitahan sana kita sa kaarawan ng tatay ko sa susunod na linggo. Araw ng Martes. Gaganapin yun sa probinsya namin sa Marinduque. Sana makapunta ka. Muli nitong sabi. Hindi ako mangangako, Nix, pero susubukan ko. Siya nga pala, pwede mo ba akong tulungan patungo sa silid ko? Pagod na kasi ako eh. Wala namang tumutulong sa akin dito. Galit silang lahat sa akin. Nakanguso at may pagmamakaawa niyang sabi. Sige. Walang pagdadalawang isip siya nitong binuhat. Nagtaka naman si Herlinda sa kanyang sarili dahil komportable siya sa mga bisig ni Nix. Hinilig niya ang ulo sa balikat ni Nix at pumikit. Bakit pakiramdam ko nangyari na to noon? Sabi niya kay Nix. Oo, binuhat kita noon palabas sa Rado Hotel. Baka hindi mo ako nakilala dahil lasing ka ng gabing yun. Saan pala ang silid mo rito? Ang lawak pala ng loob nito, ang daming kwarto. Sa unang floor ang silid ko, room 8. Hindi niya ito narinig magsalita. Naramdaman na lang niya nang ibaba siya nito sa higaan niya. Inalis nito ang suot niyang sapatos. Magpalit ka muna ng damit mo, tapos kumain ka rin bago matulog. Magpapalit lang ako ng damit. Wala akong gana kumain. Tinatamad ako pumunta sa cafeteria. Ako na lang ang pupunta sa cafeteria para kumuha ng pagkain mo. Magbihis ka na lang muna, okay? Marahan lang siyang tumango. Lumabas naman si Nick sa silid niya. Bago ito bumalik ay tapos na siyang magbihis. Kumain ka muna. Hindi ko alam ang gusto mo eh. Kaya kumuha na lang ako ng iba't ibang putahe. Libre daw to, sabi ng babae sa cafeteria. Naligo pa nga ako eh. Mabuti na lang nakasalubong ko si Darren at sinamahan niya ako. Wika ni Nix pagkapasok sa kanyang silid. Inayos nito ang mga pagkain sa mini table niya. Lumapit naman siya roon. Kumain lang siya ng ilang subo bago uminom ng tubig at tumayo. Tapos ka na kumain? Tanong ni Nix. Oo, pasensya na kung hindi mo ako makakausap ngayon. Gusto ko na talagang matulog para makabawi ng lakas. May race pa ako bukas. Ayos lang yun. Sige, magpahinga ka na. Humiga si Herlinda sa kama niya. Tiwala naman siya kay Nix na wala itong gagawing masama sa kanya. Nalaman niya kasi mula sa assistant ng daddy niya na tinanggihan nito ang malaking halaga ng perang binibigay niya. Kumuha lang si Nix ng pambili ng kalabaw at mambili ng cake sa kaarawan ng tatay nito. Sapat na raw yung bayad sa trabahong ginawa nito para sa kanya. Kaya alam niyang mapagkakatiwalaan ito at hindi mapagsamantalang tao. Naramdaman ni Herlinda ang magaang pagmamasahe sa binti niya. Narelax siya at mabilis na nakatulog. Hindi na niya na-estima ng tuluyan si Nix na alam niyang minamasahe siya sa oras na yun. Kinabukasan,
Maagang nagising si Herlinda para sa magaganap na race. Nagulat siya dahil magaan ang pakiramdam niya. Napangiti siya nang maalala ang ginawang pagmasahe ni Nix kagabi sa kanya. Malaking tulong yun para mawala ang pananakit ng katawan niya. Ang sarap palang mag-alaga ng isang Nix Bernabe. Nakakawala ng sakit ng katawan. Thank you, Nix. Bulong niya. Hindi niya alam kung nakaalis niya ito sa camp house dahil wala naman ito sa silid niya. Mabilis naghanda si Herlinda bago nagtungo sa training field. Naroon na rin ang dalawang grupo at kitang-kita niya ang determinasyon sa mga ito. Siya naman ay relax lang. Hindi siya nakaramdam ng pressure kahit na 6 na beses niyang gagawin ng obstacle race. Ibig sabihin, kailangan niya din gumapang sa putik ng 6 na beses kung gusto niyang manalo ngayon. Good luck daw, sabi ni Nix. Bulong ni Agent McLaren sa kanya nang dumaan ito sa gilid niya. Ito ang nakatalagang instructor sa magaganap na race ngayon. Sinupil naman ni Herlinda ang ngiti sa labi niya. Simpleng good luck lang naman yun, pero parang sinabihan na siya ng I love you. Nasaan na siya? Hindi ko na siya nakita pag-gising ko eh. Tanong niya sa pinsan. Umalis na, babalik na raw siya sa probinsya. Hindi naman siya pwedeng magtagal sa camp house eh. Hinayaan ko lang siyang pumasok dahil gusto ko raw niyang makita. Mukhang nakatulong naman siya para lumakas ulit ang katawan mo. Sana matapos mo na ang race ngayon. Handa ka na ba, Herlinda? Of course, handang-handa na ako. Determinado niyang sagot. Good, pumunta ka na sa pwesto mo. Magsisimula na tayo. Nagtungo si Herlinda sa kanyang pwesto. Tinatawanan siya ng kanyang mga kalaban at halata sa tingin ng mga ito na minamaliit siya. Palihim naman siyang umiti. Sisiguraduhin niyang magbabago ang tingin ng mga ito sa kanya pagkatapos ng final race. On 3, 2, 1, go! Hudyat ni Agent McLaren para magsimula ang karera. Determinado si Herlinda na manalo sa race, kaya naunahan niya ang kanyang mga kalaban. Ngunit naunahan naman siya ng mga ito pagdating sa huling obstacle. Itigil mo na ang race, Herlinda. Hindi mo naman kayang gumapang sa putik. Kansyaw ng isang trainee sa kanya habang tumatawa. Napansin ni Herlinda na nagsisimula ng tumakbo ang ikalawang miyembro ng mga kalaban niya, pero nakatayo pa rin siya sa bungad ng huling obstacle. Huminga siya ng malalim at bahagyang pumikit. Pumasok sa isip niya ang mga eksena nila ni Nick sa bundok ng mga basura. Nagkaroon ulit siya ng lakas ng loob dahil sa alaalang yun. Mukhang nawala na ang pangit na mga alaala nung bata pa siya dahil kay Nix. Kinaya ko nga ang amoy ng bundok ng mga basura, kaya kakayanin ko rin to. Sabi niya sa sarili bago siya dumapa at nagsimulang gumapang sa putik. Nagulat naman ng ibang trainee nang mabilis natapos ni Herlinda ang paggapang sa putik. Nagawa pa niyang mahabol ang mga kalaban hanggang manalo siya sa race. Napangiti naman si Agent McLaren at proud sa ginawa ni Herlinda. Masaya si Herlinda sa naging resulta ng step-up race. Naganap din ang seremonyas pagsapit ng hapon para igawad ang mga gamit at codename niya bilang ganap na agent. Siya naman ang pumili ng codename niya bilang Agent Anix. Hango yun sa pangalan ni Nix na naging inspirasyon niya para matapos ang race. Sa harap ng dalawang boss ng Fortress at mga kapwa agent, nanumpa si Herlinda ng katapatan sa organisasyon. Congratulations, Agent Anix. Bati ng mga ito kay Herlinda pagkatapos ng seremonyas. Maraming salamat po. Magiliw niyang sagot. Masaya rin siyang binati ng mag-asawang agent na si Agent Mona at Captain Evo. Matapos niyang magpasalamat sa dalawa ay lumapit naman siya kay Agent McLaren. Kuya, kailan ako magkakamisyon? Tanong niya rito. Magbakasyon ka muna at huwag kang excited sa mission mo. Hindi ka agad magkakaroon ng mission dahil nag-iisa ka lang na nanalo ngayon. Hahanap muna ang mga boss ng magiging grupo mo bago ka nila bigyan ng field mission. Ganun ba? Pwede ko na bang gawin ng bakasyon ko ngayon? Nakangiti niyang tanong. Nagtataka naman si Agent McLaren nang makita ang excitement sa mukha niya. Oo naman, pero kailangan mong bumalik dito pagkatapos ng 2 linggo. Okay. Samantala, sa probinsya ng Marinduque, hapon na nang makarating si Nick sa bahay nila. Madaling araw siyang umalis ng Maynila, pero dahil maraming pasahero sa terminal, natagalan siya sa biyahe. Alam naman niyang aabutin siya ng hapon sa biyahe, pero ayos lang sa kanya yon. Ang mahalaga ay nasiguro niyang maayos ang pakiramdam ni Herlinda bago niya ito iwan. Nakangiti siyang pumasok sa bahay nila. Alam niyang walang tao roon dahil anihan ngayon at nasa bukid ng mga magulang niya.
May pasok naman ang dalawa niyang kapatid. Pero nagulat siya nang makita sa salas nila si Luwalhati. "Hi, Nix," bati nito sa kanya. Luwalhati, napasyal ka rito. "Kanina pa ako rito at hinihintay ka. Iniwan muna ako rito ng mga magulang mo dahil pupunta sila sa bukid." Ganun ba? May kailangan ka ba sa akin? "Birthday ko kasi bukas, Nix. Sasabihin ko lang kung ano ang gusto kong regalo. Gusto ko sana ng gold necklace. Okay lang ba? Isusuot ko lang sa selebrasyon ko bukas." Peke naman tumawa si Nix. Kung noon siya pinuntahan ni Luwalhati, baka natuwa pa siya. Pero iba na ngayon. Nag-iba ang pananaw niya simula nang makilala niya si Herlinda. Tumatak sa isip niyang sinabi nitong ginagamit lang siya ni Luwalhati at hindi talaga siya nito mahal. Ngayon lang niya napansin ang bagay na yon. Hindi lang sa kanya humihingi ng mga regalo si Luwalhati, kundi sa lahat ng mga manliligaw nito. Nagpapaligsahan sila sa pag-ibig nito, pero sinasamantala pala nito yon. Kung hindi niya nakilala si Herlinda, baka ito pa rin ang pamantayan niya ng salitang maganda. Pero higit na mas maganda rito si Herlinda kahit maarte ang babaeng yun. Pasensya na, Luwalhati. Nakalaan sa kaarawan ni Tay ang pera ko eh. Hindi ko siya pwedeng gastusin sa ibang bagay. Paumanhin niya sa magalang pa ring tono. "Ibenta mo na lang ulit ang kalabaw mo, Nix. Hindi na nga kita sinumbatan nang umuwi kang mahirap pa rin eh. Gold necklace lang ang hinihingi ko. Ayaw mo bang sagutin kita?" Pasensya na talaga, Luwalhati. Sa iba ka na lang humingi ng gold necklace. Matagal na rin akong tumigil sa panliligaw sa'yo. May iba na rin ako nagugustuhan. Pagtatapat niya rito, pumasok sa isip niya si Herlinda. Kahit maarte ito, hindi naman ito nawala sa isip niya simula nang makilala niya ang dalaga. Maarte lang ito, pero ramdam niya ang tapat at maganda nitong pakikitungo sa kanya kahit langit at lupa ang pagitan nila. "Mas maganda ba sa akin dito sa barangay natin? Ako lang ang maganda rito ah." Mayabang nitong sabi. Umuwi ka na lang, Luwalhati. Happy birthday na lang sa'yo. Pero hindi ko ibibigay ang regalong gusto mo. Maginoon niyang taboy sa babae. Itinuro pa niya ang pintuan para lumabas to. Pero natigilan siya nang marinig ang malakas na tunog mula sa labas ng bahay nila. Lumabas si Nick sa bahay. Natanaw niya ang isang helicopter. Mababa ang lipad noon at tinutumbok ang bukid sa lugar nila. Sinundan niya yon dahil nag-aalala siya sa mga magulang na nasa bukid. Pagdating sa kinaroroonan ng mga magulang niya, napansin niya rin ang pagbaba ng helicopter sa bagong ani na palayan. "Nix, mabuti't nakauwi ka na. Tawagan mo si Kapitan. I-report mo ang helicopter na yan." Kinakabahang sabi ng nanay niya. Aalis na sana si Nix para sundin ang iniuutos ng nanay niya. Pero natigilan siya nang makilala ang bumaba mula sa helicopter. "Herlinda?" Gulat niyang sabi. Nang masigurong si Herlinda nga ang bagong dating, sinalubong niya ito. "Herlinda!" Tawag niya dito. Nakangiti naman itong kumuway sa kanya. "Nix, bumuo ng shoes ko sa mud. Please help me here." Pakiusap nito. Natawa si Nix. Hindi pa rin nawawala ang kaartehan sa boses ni Herlinda. Pero hindi na nagpapakita ng pandidiri ang itsura nito. Nang makalapit siya rito ay binuhat niya ito in bridal style. Umalis na rin ang helicopter nang makalayo sila. "Bakit nagpunta ka rito gamit ang helicopter? Kung sinabi mo sa akin na pupunta ka rito ngayon, hinintay na lang sana kita para nagsabay na tayo." "This is unplanned, Nix. Nanalo ako sa race at nagkaroon ako ng 2 linggong bakasyon. So, I'm here for a vacation." Paliwanag nito habang buhat-buhat niya. Hindi lingid sa kaalaman ni Nix kung para saan ang training nito. Sinabi yun sa kanya ni Darren bago siya umalis sa camp house. Kaya nagpaabot siya ng good luck message para kay Herlinda. "Congratulations, Herlinda. Ang galing mo." "Thank you, but I need a massage. Ang sakit ng katawan ko ngayon eh." Nakanguso nitong sabi na may himig ng paglalambing. "Sige, bibigyan kita ng masahe mamaya. Pero hugasan muna natin ang paa mo. Baka mangati ka dahil sa putik." Dumaan si Nick sa free-flowing water na naroon din sa bukid. Hinugasan niya ang mga paa ni Herlinda at inalis ang putik na sapatos niya. Nang malinis na yon ay muli niyang binuhat si Herlinda habang hawak niya ang basa nitong sapatos. "You're so sweet and gentleman, Nix," sabi ni Herlinda bago ihilig ang ulo sa balikat niya. "Alam kong pagod ka, kaya hayaan mo munang buhatin kita." Nakangiti niyang sabi. Pakiramdam niya ay naglalambing talaga sa kanya si Herlinda. "Thank you.
Ang sarap mo siguro maging boyfriend, Nix. Muntik nang madapa si Nix sa sinabi ni Herlinda. Pero nakabawi agad siya ng balanse. Napatili naman si Herlinda nang akala nito ay mahuhulog ito mula sa pagkakabuhat niya. Mahigpit itong yumakap sa batok niya. Nix! Sorry, nakakagulat kasi ang sinabi mo. Paumanhin niya, pero ang lawak ng ngiti niya. Kinikilig yata siya. It's not even surprising, Nix. Huwag mo nang pansinin ang reaksyon ko. Magpahinga ka muna. Umayos ng pagkakahilig si Herlinda sa balikat niya. Lumapit naman siya sa kinaroroonan ng mga magulang niya. Naroon na rin ang ilan sa mga kabarangay niya at maging si Luwalhati ay isa rin sa mga nasa kumpulan. Nakatingin ito kay Herlinda. Parang namamangha rin ito kay Herlinda tulad ng mga naroon. Mukhang pagod naman si Herlinda dahil parang nakakatulog na ito sa mga bisig niya. Nix, sinong magandang babae na yan? Bulong ng nanay niya. Namamangha rin ito habang nakatingin kay Herlinda. Si Herlinda, Nay. Siya yung babaeng sinasabi ko sa'yo na nakilala ko sa Maynila. Ang ganda niya, di ba po? Oo, napakaganda niya. Bakit daw siya pumunta sa lugar natin? Magpapamasahe raw po siya sa akin, Nay. Magpapamasahe lang siya, pero dumayo pa siya ng Marinduque? Wala bang masahista sa Maynila? Nagtataka nitong tanong. Ngumiti lang naman si Nix. Hindi rin niya alam kung yun lang talaga ang sadya ni Herlinda sa kanila. Masaya siya sa pagpunta nito sa kanilang probinsya, kahit na ano pa ang dahilan nito. Mas mahalaga ay kasama niya ngayon ang dalaga. Nanatili sa bahay ng pamilya Bernabe si Herlinda. Tama ang naging desisyon niya na manatili roon para makapag-relax matapos ang ilang taon niyang training. Malamig ang simoy ng hangin sa probinsya. Sariwa ang mga prutas at gulay. Maging ang mga seafoods na paborito niya ay libre niyang nakakain dahil binibigay lang yun sa kanya ng mga kapitbahay ni Nix. Libre din siyang nakakaligo sa beach kahit anong oras niya gustuhin dahil malapit sa dagat ang bahay ni Nix. Kasalukuyang nagtatampisaw sa dalampasigan si Herlinda. Hawak niya ang kanyang tsinelas at bahagyang nakataas ang suot niyang bestida para hindi yun mabasa ng tubig. Kasama ang mga yun sa binili niyang gamit sa probinsya dahil wala siyang dala kahit na ano nang pumunta siya roon. Noong nagpaalam siya sa kuya Darren niya, agad niyang sinabi sa magulang na pupuntahan niya si Nix. Magkokotse na lamang sana siya, pero naisip niyang mas mabilis kung magpapahatid siya sa piloto ng kanilang chopper. Iniwan naman ni Nix ang address nito bago ito umalis sa camp house. Herlinda! Tawag sa kanya ni Nix. Palapit ito sa kanya habang dala ang dalawang buko. Wala na naman itong pang-itaas. Nasanay na rin siya sa magandang hulma ng katawan nito. Nasa tamang pwesto ang mga abs ni Nix kahit alam niyang nahulma lang yon sa labis na pagtatrabaho sa bukid. Kumaway siya rito habang nakangiti. Umalis siya sa tubig at sinalubong ang binata. Gusto mo? Tanong nito sa kanya. Of course. Kanina galing to? Tanong niya bago kunin ang isang buko na hawak nito. Sa akin, kanino pa ba? Nakangiti nitong sagot. Akala ko kasi may nagpapabigay na naman sa akin ito. Herlinda, nasasanay ka na sa bigay ha. Baka pagbalik mo sa Maynila, manghingi ka na lang dun. Walang magbibigay sa'yo ron. Nalungkot naman si Herlinda nang maalalang babalik na siya sa Maynila sa Makalawa. Nag-e-enjoy pa rin siya sa probinsya ni Nix, pero mapuputol na agad yun dahil kailangan niyang gampanan ang bagong tungkulin sa fortress. Oh, wag ka nang malungkot. Nangako ka kay Itay na lagi nakangiti, di ba? Birthday wish niya yung kahapon. Napangiti naman si Herlinda nang maalala ang nangyaring birthday celebration ng tatay ni Nix kahapon. Napakasimple ng hiling nito sa kaarawan. Gusto lang nito na lagi siyang nakangiti dahil sobrang ganda raw niya. Ganyan nga, dapat nakangiti ka lang. Cheers! Itinaas nito ang isa pang buko sa kamay nito. Mas lalo namang natawa si Herlinda sa kalokohan ni Nix, pero pinatulan niya rin to. Cheers! Bottoms up! Sigaw niya. Magkasabay silang uminom sa maliit na butas ng buko. Inubos niya ang juice sa loob niyon bago ibaba. Kinuha naman sa kanya ni Nix ang buko at inilagay sa buhangin. Umupo ito sa unahan niya na alam niya ang ibig sabihin. Gusto nitong pumasan siya sa likuran nito na ginawa naman niya. Marahang naglakad sa dalampasigan si Nix habang pasan siya. Babalik ka pa ba ulit rito? Tanong ni Nix sa mababang tono. Oo naman, ang ganda kaya rito. Kailan?
Hindi agad nakasagot si Herlinda. Wala siyang ideya kung kailan mauulit ang pagbabakasyon niya roon. Humilig na lang siya sa likuran ni Nix habang nakayakap sa leeg nito ang isa niyang braso. Marahan naman niyang hinahaplos ng daliri ang peklat na nakuha nito nang matakpan sila ng mga basura. Herlinda. Bakit? May posibilidad bang magmahal ka ng lalaking kagaya ko na mahirap lang? Of course. Sinabi ko naman sa'yo na walang kondisyon ng pagmamahal, di ba? Bakit mo naitanong? Mahal na kasi kita, Herlinda. Napangiti naman si Herlinda. Kung mahal kita, mahal kita. Walang kahit anong dahilan. Basta mahal kita. Sagot naman niya. Anong ibig sabihin nun? Napairap naman si Herlinda sa hangin nang hindi makuha ni Nix ang sinabi niya. Hay nako Nix, 3 beses ko nang sinabi pero hindi mo pa rin narinig. Ang alin? Nagtataka nitong tanong. Pabiro naman niya itong sinakal. Ang sabi ko, mahal kita, Nix. Nagulat naman siya nang bigla siya nitong binitiwan at humarap sa kanya. Mabuti na lang, mabilis ang reflexes niya at nakatayo agad siya. Talaga? Oo. Hindi ka ba nagbibiro, Herlinda? Seryoso ako. Wala siguro ako rito kung hindi kita mahal, di ba? This is unexpected. Maging ako'y hindi rin makapaniwala sa puso ko. Kailan mo pa nalaman na mahal mo ko? Hindi ko alam. Siguro nang binuhat mo ako at naging komportable ako sa mga bising mo. O kaya naman ay noong niligtas mo ako sa dump site. Pwede rin nung minasahe mo ako sa camp house. Hindi ako sigurado kung kailan eh. Pero sigurado ako na mahal kita. At hindi ka na mawala sa isip ko. Ikaw rin ang naging inspirasyon ko kaya nakapasa ako sa training ko na ilang taon ko nang palaging binabagsak dahil sa kaartehan ko. But because of you, and because of what happened to us in the dump site, I did it, Nix. Natawa naman si Herlinda nang bahagyang kagati ni Nix ang nakatikom nitong kamay at nagsalita. Kinikilig ako, Herlinda. Wala nang mas cute sa reaksyon ni Nix kaya hinawakan niya ito sa magkabilang pisngi at hinalikan sa labi. Nagulat pa ito sa ginawa niya. Pero kalaunan ay niyakap din siya at tinugon ang kanyang halik. Hindi sapat na nagkaaminan lang tayo ng pag-ibig, Herlinda. Saad ni Nix nang maglayo ang mga labi nila. Anong ibig mong sabihin? Hindi pa ba tayo opisyal na magkasintahan? Dahil ba maarte ako at sosyal? Ganon? Hindi yun, baby. Tanggap kita kahit gaano ka pa kaarte at kasosyal. Inaamin kong nag-aalangan ako na magtapat sa'yo ng pagmamahal ko dahil sobrang yaman mo. Pero sabi ko sa sarili ko, bahala na kung mababasted mo ako. Ang mahalaga na sabi ko sa'yo na mahal kita. Tanggap kita, Nix, kahit na ano pang estado mo. Saka you have to appreciate what you have. You have good life here in Marinduque. Alam mo ba yon? Kung wala lang ako magiging obligasyon sa fortress, mas gugustuhin kong manatili dito. Maswerte ka rin dahil may mabubuti kang magulang. Naging mukhang pera ka lang naman dahil dun sa luwalhati mo, na mas maganda pa naman pala ako kaysa kanya. Huwag mo na nga ipaalala yan. Oo na, naging mukhang pera ako noon dahil sa maling pag-ibig. At salamat dahil binuksan mo ang mga mata ko pati puso ko sa tamang tao. I love you, Herlinda. I love you too, Nix. Ako rin naman binago mo. Pero ano nga yung sinasabi mo kanina? May kailangan kaming gawin para maging legal na tayong magkasintahan. Ano? Pupunta kami sa bahay niyo at kakausapin ng mga magulang mo. Okay lang ba? Hindi kaya ipagtabuyan kami ng parents mo? Oo naman, okay lang. Akala ni Herlinda ay nagbibiro lang si Nix, pero ora mismo ay nagtungo sila sa Maynila para puntahan ng parents niya. Take note, nag-commute lang siya kasama ng buong pamilya ni Nix. Gabi na sila nakarating sa mansyon nila. Kaya hindi rin nakausap ang mga magulang niya dahil natutulog na ang mga ito nang dumating sila. Pinatulog na lang muna niya ang mga bisita sa guest room at kinabukasan na lang kinausap ni Nix ang parents niya. Herlinda, baby, bakit narito ka? Akala ko ba nagbabakasyon ka sa Marinduque? Gulat at excited na sabi ng mami ni Herlinda nang makita siya nito sa harap ng mesa, kasama ang pamilya ni Nix. Nasa likuran naman ng mami niya ang kanyang daddy. Hi mom, dad. Kakauwi ko lang po kagabi kasama sila. Tukoy niya sa pamilya ni Nix. Tumayo naman si Nix at magalang na binati ang mga magulang ni Herlinda. Magandang araw po ma'am, sir. Ako po si Nix Bernabe. Nais ko lang pong sabihin na mahal ko ang anak niyo.
Hihingi lang po ako ng pahintulot mula sa inyo na magulang niya. Maaari ko po ba siyang makasama habang buhay? Matapang ngunit magalang na tanong ni Nix. Humanga naman si Herlinda sa pinakita nitong tapang sa harap ng mga magulang niya. Parang nag-propose na ito sa uri ng pananalita nito. Pero hindi sa kanya, kundi sa mga magulang niya. Mas nauna pa itong nag-propose sa parents niya kaysa sa kanya. Mas naging kahanga-hanga tuloy ito sa paningin niya. Nice to meet you, Nix Bernabe. Formal na sabi ng daddy ni Herlinda. Nakipagkamay pa ito kay Nix na tinanggap naman ng binata. Gusto kong pinakita mong tapang na harapin kami. Kahit parang inakit ka ng anak ko nang tumira siya sa inyo. Dad, hindi ako nangaakit. Sadyang maganda lang ako kaya minahal ako ni Nix. Kontra ni Herlinda sa ama. Talaga ba anak? Sa arte mong yun at sosyal, nagustuhan ka ni Nix. Wala kang naging mandiligaw dahil lahat yata ng lalaki takot maging girlfriend ka. Tudyo ng ama sa kanya. Totoo naman yun. Si Nix pa lang ang lalaking naglakas ng loob na mahalin siya. Akala ng ibang mga lalaki ay mahirap siyang mahalin at high maintenance dahil sa ugali niya at yaman. Ang hindi alam ng mga ito, simple lang naman siya. Gusto lang niya na mahalin siya at protektahan. Hindi niya kailangan ng mayamang lalaki dahil marami naman silang pera. Kahit nga kaibigan ay si Angeline lang ang kaibigan niya na nagmula rin sa hirap. Pero ang best friend niyang yun ay pinoprotektahan siya noon sa kidnapper. Kaya mula noon ay naging BFF na sila at official na naging magpinsan dahil naging asawa nito ang kuya Darren niya. Dad, I already changed because of Nix. Kahit itanong mo pa sa kanya at sa family niya. I'm not maarte sa place nila. Marunong na po ako makibagay ngayon. Kaya love na love ako ng mga tao sa place nila eh. Tumawa lang naman ang kanyang ama at muling bumaling kay Nix. Isa lang ang gusto ko para sa anak namin, iho. Ang maging masaya siya. Nakikita namin na masaya siya sa'yo, kaya wala kaming karapatan na kontrahin yun. Alagaan mo ang anak namin, Nix. Alam ko namang kahit pasawayan at maarte, kaya mo siyang tiisin at protektahan gaya ng ginawa mo sa kanya noon sa dump site. And we wanna say thank you for saving her. Kung wala ka noon, baka hindi na namin siya kasama ngayon. Welcome to the family, Nix. Talaga po? Kahit po isa lang kaming magsasaka at hindi mayaman na gaya nyo? Masayang paniniguro ni Nix. It doesn't matter, iho. Basta kung saan masaya si Herlinda, masaya na rin kami. Kung sino ang mahal niya, mahal na rin namin at tanggap. Wag na wag mo lang siyang paiiyakin, okay? Nakangiting tinapik pa ng Ginoo ang balikat ni Nix. Pagkatapos ay ang magulang naman ni Nix ang hinarap ng mabait na mag-asawa. Inaasahan na yun ni Herlinda mula sa daddy niya. Suportado ng parents niya ang mga gusto niyang marating sa buhay. Hinahayaan siya ng mga ito na magdesisyon para sa sarili niya. Nasa likuran lang niya ang mga ito at handang umalalay kapag nagkamali siya. Hindi naman niya inaasahan nang tumayo ang buong pamilya ni Nix at niyakap ang mga magulang niya. Napangiti siya nang kumindot pa sa kanya si Nix habang nakagroup hug ang mga ito sa parents niya. Pinakilala agad ni Herlinda si Nix sa best friend niyang si Angeline. Malapit lamang naman ang bahay ng mga ito sa kanila. Masaya ang kaibigan niya para sa kanya. Bukod sa masaya ito dahil ganap na siyang secret agent ng Fortress, masaya rin ito na may pag-ibig na siya. Nang makuha ni Nix ang approval ng mga magulang ni Herlinda, nagdesisyon ang mga ito na sanayin si Nix na humawak ng negosyo. Bumalik siya sa pag-aaral, habang si Herlinda naman ay naging abala sa trabaho nito sa Fortress. Bihira na silang makita, pero lagi naman silang magkausap sa cellphone. Paglipas ng 4 na taon, nakuha ni Nix ang kanyang diploma sa kursong business management. Hindi na rin siya nahirapan sa paghawak ng negosyo dahil nagsasanay na siya habang nag-aaral. Hindi rin nagtagal ay niyaya niyang magpakasal si Herlinda. Bihira na itong tumanggap ng misyon mula sa Fortress nang magpakasal sila, lalo na nang mabuntis ito. Tuluyang nagbago ang buhay ni Nix simula nang makilala si Herlinda. Mula sa pangarap na pagyaman at planong pagkidnap, ay nauwi sa pagmamahal ng babaeng target niya. Nagpapasalamat siya sa pagmamahal na yon ni Herlinda. At kahit minsan, ay hindi naging issue sa kanilang pagsasama ang buhay na pinagmulan niya. Tama ang asawa niya dahil wala talagang kondisyon ng pagmamahal. Kapag mahal mo ang isang tao, walang dahilan para iwan mo siya. Sa halip ay araw-araw mong mararamdaman ang kaligayahan sa piling niya. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like,
comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.